Ito ba? Daughterland? Tingnan mo, may lalaki doon. Uy, guwapo. Gusto mo bang makipag-hook up? Hindi iyon ang dahilan ko dito. Nandito ako para sa blind date. Blind date? Baka maling lugar ka. Lahat kami nandito para sa team building ng kumpanya. Mali talaga ako ng lugar? Hindi. Wala ba rito na may pangalan? Macy Ellington? Macy Ellington? Hindi ba siya yung CEO natin? Ikaw ba si Ryan Preston? Oh. Sa dating site nagbayad ako para umupa ng girlfriend. Ang pangalan Macy Ellington. Siya mismo nagbigay ng location. Sinabi rin niya na nandito siya. Pumunta ako para malaman kung magbabagay kami. Gusto ng CEO natin na bumaba ka. Lumalim na ito ah. Hindi ba ito trap? Ayoko na tuloy mag-date. Tigilan mo yung reklamo. Mukha naman siyang tapat. Pwede na yan. Bakit ka masyadong lumalapit? Hindi ba? May presyo kang nilagay online? $100 bawat araw. Payag akong magpanggap na girlfriend mo. Yun lang? Pero may isang kondisyon ako. Wala akong pera. Tulungan mong magka-baby. Ano? Gusto mo magka-baby? Ngayon? Isa lang naman yon na blind date lang. Gusto mong tulungan kita gumawa ng anak? Ngayon na? Narinig ko, sa tubig daw, kaunti lang ang lalaki na nakakabuo talaga. Kaya mo ba? Lola, ang buhay sa syudad puro kaplastikan. Babalik na ako sa probinsya. Meusi. Ghost ka na naman sa akin, ano? Grabe, andito ang pinakaayaw kong tao. Magpalit ka muna ng damit. Ako na bahalang magpalusot para sa'yo. Salamat. Franklin, wala ang presidente dito. Sino niloloko mo? Umalis ka sa harap ko. Kung hindi, ikaw ang magpapainit ng kama ko mamayang gabi. Bitawan mo siya. Bakit may lalaki rito? Sino nagpasok sa'yo? Hindi namin tinatanggap ang mga prom dito. Pinapasok ako ng girlfriend ko. Oh, ayan siya, paparating. Macy Ellington, anong trip mo ngayon? Magpakatao ka naman, Mr. Franklin. Kung ganun, ipaliwanag mo sa akin. Bakit itong prom di sinasabing siya ang boyfriend mo? Hindi ko naman obligadong ipaliwanag to sa'yo. Tsaka, pakirespeto naman ang boyfriend ko. May mga bagay pa kaming hindi pa natatapos. Tara na. Huwag mong kalimutan, Macy Ellington, ang mga pamilya natin nakalaan pa rin pag-isahin sa kasal. Nakuha na ng Franklin family ko ang 10 bilyon na investment ni Leonard McKinley. Kung balak mong kansilahin ang kasal, hindi papayag ang nanay mo dyan. Hintayin mo lang. Nasa labas na tayo. Saan mo pa ako dadalhin? Siyempre sa hotel, pinangako mo sa akin. Ano ba yung ipinangako ko? Nagagawa tayo ng baby. 100 kada araw ang renta. Magiging girlfriend mo ako? Tapos tutulungan mo akong magka-baby. Hindi na ako nagrerenta. Kahit konti, hindi na. Paalam. Huwag kang maglalakas loob umalis. Pag lumakad ka palayo, sasabihin ko sa fiancé ko na nakita mo akong hubot-hubad. Fiancé mo?
Hindi kaya siya yung may sayad na nakita natin kanina ano? Oo, siya nga. Taga Franklin Group siya, anak ng chairman. Sabihin mo nga, kung malaman ng mayaman, na tulad niya na nakita mo akong hubad, sa tingin mo, magwawala siya? Grabe! Yung girlfriend na nirenta ko, kanina pa sabik sa katawan ko. May fiancé pa siyang siraulo at mayaman. Gulo talaga. Ako lang lagi ang tumatanggi sa mga lalaki. Wala pang lalaking naglakas loob tanggihan ako. Itong black card na to, buong ipon ko to. Kung di ka pa pumayag, sobrang nakakainis ka na. Ito yon. Centurion Black Card 2. 100 milyon ang asset requirement para maka-apply. Tukso ng rich na babae, hindi ako naniniwalang wala kang interes. Sobrang dami mo nang napanood na web drama. Hawak-hawak mo laruan na card na nilaro ko nung bata pa ako. Tapos kunwari ka pang CEO. Sinong nagkukunwari? Totoong CEO ako, at hindi ito laruan. Ito talaga. Ma? Ano? Hindi nakakayanin ni Lola? Uuwi ako ngayon din. Gagawin ko, magka-baby tayo, kahit anong gusto mo, pero kailangan mo munang sumama at ipakilala ka sa lola ko. Deal. Madam, nasa bahay na si Young Master at si Mistress. Patuloy mong sundan si Young Master. Huwag mong hayaang mapansin niya. Opo, boss. Leonard McKinley. Leonard McKinley. Hindi ko inakala na magkikita tayo dito. Ang sexy ng babaeng ito. Sayang lang malayo ang agwat ng mga buhay namin. Pero ang lapit ko sa kanya ngayon, kontento na ako. Ikaw naman, sino ka? Ako ang anak ni Donald Franklin, Oscar Franklin. Sa investment gala kanina, nakipag-toast pa ako sa iyo. Nakalimutan ko na. Okay lang, basta ako natatandaan ko. Ngayon, natatandaan na kita. Ayos. Kailangan kong magpa-check sa laborer na yun. Akala niya kaya niyang agawin ang babae ko. Ipapakita ko sa iyo, ang isang mayaman, hindi basta-basta maaring kalabanin ng tulad mo. Bilis, bilis, bilis. Lahat magmadali kayong ilipat ang mga to. Tandaan nyo, isang rule line. Lahat ng bagay na lampas 100 milyon ang halaga, ilabas lahat. Yung Imperial Seal na nakapatong sa mesa, bakit hindi pa nailipat? Sino ang nag-iwan ng black card dito? Kinagawa lang laruan ni Ryan? Pero, yung babae galing sa syudad, paano kung makilala niya yon? Edward. Mama, bakit po? Simula pa nung ipinanganak si Ryan, sinimulan mo ang poverty plan sa loob ng 20 taon. Ngayon, dinala na ni Ryan ang girlfriend niya dito sa bahay. Hindi ba dapat sabihin na natin sa kanya ang totoo? Hindi siya anak ng mahirap. Siya ang tagapagmana ng Preston family ng High Court. Ma, alam ko na sobrang mahal mo ang apo mo. Heto, gamitin mo yan na pang-poker. Pero, hindi pa panahon para ilabas yan. Paano kung yung babae na dinala ni Ryan? Sinubukan siyang lokohin? Tama. Sakto. Kaya kailangan nating itago muna to. Tuloy mo lang ang palabas. Honey, grabe to. Yung driver ginamit yung Bentley para ihatid ako sa village kanina. Nagkita kami ni Ryan at nung babae. Para bang nanlalaki yung mga mata ng babaeng yun. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Akala ni Ryan palagi, BYD yun na kotse. Magpalit ka ng damit, bilis.
Okay, Guys, gumalaw na kayo. Yung kotse kanina, BYD talaga yon. Oo naman, yun yung pinagbook ng nanay ko sa rideshare. Napansin mo ba yung letra na B? Hindi mo ba nakita? Meron palang Bentley na rideshare. Anong meron sa pamilya mo? Kung tutuusin, yung pamilya ko, pinakasikat na mahirap. Sa buong lugar, noong bata pa ako, yung lola ko sinubukan magnakaw ng karne para sa akin. Nahuli siya ng butcher, napilayan ang binti, dahil hindi kami makapagpadoktor. Naging malala yung sakit niya. Dinala kita dito ngayon, para matupad lang yung hiling niya na makita akong magpakasal. Yung junk shop sa unahan bahay namin yon. Kung hindi mo kaya, pwede kang umalis ngayon. Hindi ko alam na ganito kahirap pamilya niya. Bahala na. Hindi naman talaga ako magpapakasal sa kanya. Pagtapos nito, para bumawi ako, hanapan ko siya ng trabaho. Huwag kang aatras. Ipasok mo ako sa loob. Tara na. Nagpalit na ako. Kumikinang. Sobrang kuminang. Bakit hindi mo na lang isuot ang bombilya? Tinanggal ko na. Anak. Pag. Papa? Mama? Lola, bumalik kami para makita ka. Pag. Yung lola mo, tumayo talaga siya. Lola, yung mga binti mo, I.E. Edward. Nagre-rally ba ako ngayon? Rally to. Parang himalang medical. Ryan, ano pang hinihintay mo? Para makita ka uli. Tumayo pa si lola mo. Lola, huwag kang mamamatay. Lola, ayokong mawala ka, Lola. Ryan, yung lola mo, malubha na ang sakit niya. Isa lang ang hiling niya makitang magpakasal ka. Di ba sabi mo, dadalhin mo yung magiging asawa mo para ipakilala sa kanya? Nandito na siya. Ay, Lola. Ay, Tito at Tita. Ako po si Macy Ellington. Ako ay girlfriend ni Ryan. Ayos. Ang saya naman. Ang ganda-ganda nitong batang to. Parang anghel. Bakit wala pa si Fiona? Busy yun. Sobra talagang busy. Macy, tingnan mo. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya namin. Hindi mo naman kami mamaliitin, no? Huwag kang mag-alala. Magsisikap kami. Pink Star. Ano raw? Anong star? Di mo ba nakita yung headlines ngayon? Sa Christie's auction, may misteryosong bilyonaryo. Gumastos ng 70 milyong dolyar para bilhin yung Pink Star. Nakita ko yun sa inyo kanina. Wala ka namang lagnat. 70 milyong dolyar. Alam mo ba kung gaano kalaki yon? Parang ganito lang yung mga Holland na nilalaro ko dati. Parang hirap din ng pamilya niya. Ni Uber o basong Holland nga hindi pa niya nakita. Sapat na ba yung 100 piso para renta sa kanya? Dagdagan ko kaya ng 20. Ito yon. Pasong Holland. Tama, tama. Basag na to. Akin na. Baka masugatan ka. Tita, ayos ka lang ba? Excited lang talaga ang mama niya na makita ka. Oo nga, tama. Gabi na. Kain na tayo. Bilhan na lang kita ulit bukas. Isa lang talaga yon. Sina, Tara na. Kain ka na. Sarap nito. Macy. Ryan, bigyan mo si Macy ng pagkain. Macy, huwag ka nang mahiya. Para kang nasa sarili mong bahay. Kumain ka lang ng gusto mo. Paano ko ba kakainin to? Mga espesyal na putahe ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakatikim ng ganitong piyesta. Grabe, sobrang hirap nila. Grabe, gutom na ako. Di ba dapat mahirap sila? 10 oras ng gabi. Sa kusina,
Bakit may handa parang state banquet? Ulam no stat bonke, nilagang repolyo sa consomme. Sa ilalim ng egg custard na to, may caviar. Na nagkakahalaga ng 40,000 dolyar kada gramo, espesyal white gold caviar. At isang buong mangkok yun. Totoo bang bahay ni Ryan Preston too? Hindi. Kailangan kong hanapin si Ryan agad at malaman ang sagot. Sa tingin mo mahuhuli tayo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang to. Tara na. Kung hindi lang sobrang choosy si Ryan, na nasusuka pa sa amoy ng banquet food, kailangan ba talaga nating gawin tong kalokohan sa kanya? Nako, sino ang kumain nito? Bilis, bilis, bilis. Itago bago tayo mahuli. Gising ka? Halos nananaginip ka na sa gutom. Mahirap lang ako. Paano ko naman mabibili ang isang state banquet? Hindi ako nagsisinungaling. May tinatago ang pamilya mo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Kita mo? Tira-tira lang yan. Hindi tama yan. Ang alam ko talaga, may buong banquet dito. Ayoko na ng kalokohan mo. Matutulog na ulit ako. Posible kaya? Na haunted tong bahay? Si Macy sobrang talas talaga. Kung ikukumpara kay Macy, ang Ryan natin para lang tanga ang inosente. Natatakot akong mapagsamantalahan ang anak natin. Papaimbestigahan ko agad si Fiona sa background niya. Bakit ka pumasok? Di ba inasikaso kita sa guest room? Haunted tong kwarto mo. Takot akong mag-isa. Gusto kong matulog kasama ka. Isa lang ang kama. Sana ko matutulog kung nandyan ka. Ikaw. Ayos lang pala. Pwede tayong sabay matulog. At habang nandito tayo, gumawa tayo ng baby. Suko na ako sa'yo. Sige, iyon na ang kama. Sa sahig na lang ako matutulog. Ryan, Anong ginagawa mo ngayon? lumingon ka. Hindi komportable matulog na nakapajama. Tatanggalin ko na. Grabe ka talaga, ang bigat mong kasama. Hindi ka naman. Nagfa-fantasya, no? Hindi naman bago sa akin yan. Ay naku, tinititigan na naman niya ako. Alam ko namang hindi mo kakayanin. Tapos na ako. Pwede ka nang lumingon. Kung hindi mo trip, sumama ka na lang sa akin bukas pa uwi. Tulungan mo akong makaalis sa kasal na pinipilit ng nanay ko. Hindi pwede bukas. Bakit? Gawa-gawa mo lang to. Kalma lang. Bukas may interview lang ako. Ito na ang magpapasya kung makakaalis sa kahirapan ang pamilya ko. Saan ka mag-interview? Starlight Group. Narinig ko yung babaeng CEO ng group na yon. Siya raw ang pinakamagandang babae sa Riverside City. Iniisip ko tuloy. Kung makikilala ko kaya siya. So, sa kumpanya ko pala siya mag-interview. Sunny boy, ang sipag mo kagabi ah. Dahan-dahan lang iho.
Magandang umaga, Diane. Maagang gumising si Macy. Kukuha ako ng makakain nyo. Wag na, Diane. May interview si Ryan ngayon. Nagmamadali na kami. Tara na, ha? Lola, alis na ako. Lola? Lola, umuubo ka ng dugo. Ayos lang ako. Kaunting dugo lang yan. Kung mabibigyan ako ni Macy ng malusog na apo, baka tumagal pa ang buhay ng matandang to. Lola? Sa totoo lang kami. Pipilitin naming magawa. Dahil sa sinabi ni Macy, panatag na rin ang matandang to. Ang brutes na to ay pamana ng pamilya Preston. Ngayon, ibibigay ko na kay Macy. Lola? Itong perlas na to, dapat itago mo na lang para sa'yo. Wala namang may gusto niyan. Akin na, gusto ko yan. Ang ganda ng brutes. Salamat, Lola. Aalis na po kami. Tara na. Sa ganitong kabata, CEO na siya ng isang public company at hindi niya iniiwan si Ryan sa laban ng buhay. Ma, paano kung maglaan tayo ng 20 bilyon para tulungan ang Starlight Group? 20 billion? Tingin mo ba nang lilimos sila? Matron, tinawag mo po ako? Fiona, maghanda ka na. Sa susunod na linggo, sa Araw ng Mga Puso, i-anunsyo natin ang katayuan ni Ryan bilang tagapagmana. Sa oras na yon, magiging batang ginang ng pamilya Preston si Macy Ellington. Siya at si Ryan ay maghahati sa 1 trilyong pisong yaman. Opo, ma'am. Fiona, huwag kang panghinaan ng loob. Nung inampon ka namin dati at pinalaki kang pinakamayaman, ang layunin ay mapasama ka sa pamilya Preston. Basta't hindi pa inanunsyo ang batang ginang, may pagkakataon ka pa. Pagkatapos mong pumasa sa interview, umuwi ka pagkatapos ng trabaho para makilala ang mga magulang ko. Tapos na at naisumite na ang report. Grabe. Puro magaganda ang empleyado dito sa kumpanyang to. Kung dito ako magtatrabaho, parang langit siguro. Narinig ko na ang CEO ng Starlight Group ay sobrang gwapo. Dapat mahirap makapasa sa interview dito, di ba? Ano naman ang ikakatakot natin? Kasama naman natin si Jamie. Pinsan niya kasi ang fiancé ng CEO ng Starlight Group. Sa connection na yon, mag-aalala pa ba tayong di tayo pumasa? Tama. Basta di tayo kay Jamie. Solve na tayo. Uy, bata. Ano tinititigan mo dyan? Kakumpetensya ka ba namin sa trabaho? Mas mabuti pang umalis ka na. Excuse me, nandito ba sina Ryan Preston at Jamie Osborne? Ako si Ryan Preston. Pakisunod po ako sa opisina. Tabi. Sige, simulan natin sa isang maikling paliwanag. Pakilala muna tayo. Ayoko na ituloy ang blind date. Tama na ang daldal mo. Siya yon. Patay ako. Siguradong babagsak ako sa interview na to. Ang tinding biro naman ito. Ako na ang mauna. Ang pangalan ko ay Jamie Osborne. May vocational degree ako. Si Oscar Franklin, na tagapagmana ng Franklin Group. Pinsan ko siya. Kamag-anak siya ni Mr. Franklin. Sinabi na ni Mr. Franklin yan sa amin kaninang umaga. Kaya pala ang taas ng ere niya.
Mukhang nakatakda na talaga akong bumagsak ngayon. Ikaw na ang sunod. Kahit ano pa ang mangyari, gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo. Ako si Ryan Preston. 22 anyos na ako. Galing ako sa Riverdale University. Business Administration ang kurso ko. Ha? Para saan pa sinabi lahat ng yon? Business Administration? Talaga bang naiintindihan mo yan? Sa totoong buhay, background ang labanan. Ang corny mo. Isa lang ang slot na ina-applyan nyo ngayon. Ia-announce ko na kung sino ang natanggap. Narinig mo siya? May nakakuha na ng posisyon na to. Lumabas ka na rito. Kailan ko ba sinabi na ikaw ang tinatanggal? Ha? Anong sabi mo? Sige, pinagplanuhan ninyo ako. Hintayin nyo lang. Sandali. Nainsulto ko na naman ang pinsan ni Oscar Franklin. Ulit na naman. May nangyari ba sa libingan ng mga ninuno natin? Gwapo, naaalala mo ba ako? Oh, naalala kita. So, ikaw pala ang interviewer dito. Hot guy? Pogi ka talaga. Gusto mo bang subukan makipag-date kay ate? Subukan ano? Ano sa tingin mo? May girlfriend ako. Kahit pa umuupa lang ako ng girlfriend. Hindi ko inakala yun. Mali yata ang akala ko sa'yo. Congrats, pasado ka sa test ng presidente namin. Test? Sandali, anong klaseng presidente ang wala nang magawa na nagpapahiri ng tao para akitin ng employees? Siguro baliw siya. Huwag mong sabihin yan sa presidente namin. Pag nakilala mo siya, maiintindihan mo. Presidente ng Starlight Group. Ano itsura niya? Bakit niya ako tinest? Iba ba siya sa mga chismis? Pangit ba talaga siya? Ayun, si Presidente Ellington na. Grabe, ang ganda niya. Siya yun. Nakapasok ka sa interview. Pwede ka nang umuwi kasama ko. Ikaw ang pinakamagandang babae sa Riverside City at ang presidente ng Starlight Group. Ano, mukha ba akong hindi ganoon? So yung interview kanina, ikaw din ang may gawa nun? Dahil magkakaanak tayo, nagsarap ng interview para makita kung anong klase kang tao. Tama naman, di ba? So yung black card na binigay mo sa akin kahapon? Hindi rin pala laruan yon? Siyempre hindi. Presidente ako, di ba? Pero aminado ako. Nung binalik mo yon sa akin kagabi, ang astig mo talaga. Tara na. Konti na lang, yumaman na sana ako. Ryan Preston, bakit kailangan mong magkunwari? Pinsan, yun yung cute na bata. Oscar Franklin, anong ginagawa mo ngayon? Itong cute na batang to, hindi lang niya ninakaw ang babae ko, ninakaw pa trabaho ng pinsan ko. Tatanggalin ko siya dito. Starlight Group 2, hindi ito lugar para magpakitang gilas ka. Macy Ellington, gaano mo na ba talaga siya kakilala? Kumakalaban ka sa akin para lang protektahan siya? Anong connect ng tagal sa kahit ano? Matagal na kitang kilala, pero hate pa rin kita. Ikaw? Hipag, kahit iniinis mo lang ang kuya ko, grabe ka naman. Tumahimik ka, hindi kita hipag. Sa mantika ng buhok mo, feeling mo pogi kang artista. Basta na lang kumampis kung saan. Ako? Ganyan ka ba lagi kasungit? Eh kung hindi, sa tingin mo ba, magiging presidente ako? Macy Ellington, alamin mo kung saan ka nararapat. Fiancé kita. Sa isip mo lang yan. Hindi kita gusto ni kaunti. Hindi tulad niya, kagabi, 7 beses, isang gabi, nanghihina pa ang mga binti ko. Ikaw?
Pogi, hinahanap mo talaga yan. Ikaw, palaihi ka pa? Ang lakas mong mang-api ng iba? Kapag nahuli ulit kitang inaaway siya, hindi ka makakaligtas sa akin. Papasensya na po. Hawak na kita. Lagi kitang poprotektahan. Gayon. Pinsan, Bakit palagi ako ang nasasaktan? Oscar Franklin, ang lakas naman ng loob mong manakit sa akin. Maniwala ka, tatawagin ko ang security at ipapalayas kita. Sisi, suko na ako. Macy Ellington. Ikaw na pinutol mo mag-isa ang engagement natin tapos sumama ka pa sa hampas lupang to. Ibang klase ka rin. Duda ko kung papayag ang nanay mo diyan. Tara na. Miss, bakit mo pa kasi inasar siya? Papahirapan mo lang yata ako, no? Dati ang tapang-tapang mo Eh kasi naman, hindi naman totoong sitwasyon kanina. Kundi, may mga magulang pa akong tinutulungan. At kahit wala pa akong anak, paano ko ba lalabanan ang ganyang anak ng mayaman? Asawa ko. Grabe, Ryan Preston. 7 round kagabi pero ngayon parang walang nangyari. Tumigil ka nga? CEO ka ba talaga dahil ganyan kakaloko? Ganito, wala nang makakapagbato pa sa akin ng guilt. Wala akong pake. Basta tulungan mo lang akong makatakas sa arranged marriage ng nanay ko. Basta ako na bahala sa pagpapagamot sa legs ng lola mo. Parang ikaw pa ng lalait, ah? Sa kagaling lang naman ako sa mahirap na pamilya eh. Paano mo mapapapayag nanay mo na itigil na yon? Kundi tayo gumawa ng baby? Effective ba to? Siguradong sigurado. Ayoko talaga sa mga mayaman. Hello, mga baby. Welcome sa live stream ni Peyton. Ngayong araw, ang item na susuriin natin ay... Raymond, sabi nga ng mga matatanda, ang biyenan ay halos pangalawang anak na babae para sa kanyang manugang. Sa tingin nyo kaya magmumukhang matanda ako para sa bagong asawa ni Macy na si Ryan Preston? Ano ba ang tinitingnan mo? Itong Ryan Preston na nahanap ni Macy, yung pamilya niya ay may mga mina. Nasa South Africa sila at may malalaking gold mine pa sila. Kung kakampi mo siya, mas okay pa yun kaysa umaasang may tiyambang swerte araw-araw. Nandito na siya. Luxury car yan. Mukhang si Mr. Preston na talaga yan. Talaga bang kailangan magrenta ng sports car? Halos na disgrasya na tayo kanina. Obvious ba? Basta sundin mo lang yung imaheng mayaman na napag-usapan natin. Mommy! Baby doll! Macy, ito ba yung Mr. Preston na tinutukoy mo? Mukhang bagay lang talaga na gwapo siya. Hi, Mr. Raymond and Mrs. Ellington. Oh, Sorry, ang bahay namin maliit lang. Hindi tulad ng mansion nyo. Yung gate nyo siguro may sariling helipad. Hindi tulad ng bahay namin na simple lang, na pwedeng lampasan dahil lang sa maling tapak ng gas. Yung amoy na yan. Mr. Preston, siguro masarap ang pagkain sa inyo. Pati amoy ng pagdighay mo. Amoy na amoy ang high quality na protina. ang galing talaga ng pagkunwari kong mayaman. Pati utot ko, pinupuri ng mga tao. Baka nauuhaw ka na bata. Pasok ka muna dito? Mag-chat tayo? Oo nga, tama. Pasok at umupo ka dito. Ang batang Ginoo ay bumisita sa Ellington para makita ang biyenan niyang babae? Pasok ka.
Ano to? Galing to sa chairman ng Mina sa South Africa para makuha ang loob ng presidente, lalo pa siyang nagpadala ng bihirang alahas. Noong naglaro ako ng Holland kasama si Young Master, ang bawat Holland niya, batong mamahalin na milyon-milyon ang halaga. Sanay na talaga ako sa mga ganyang bagay. Pakilabas sila. Opo. Ano? Bisitahin ng Young Master ang masis nang walang dala? Kayo diyan, kunin niyo tong mga gamit tapos sumunod sa akin. Ginoong Preston, eto ang dahong pao mula sa Cedar Hill. Mas mahal pa to kaysa sa ginto kada gramo. Karaniwan, medyo nagdadalawang isip pa kami inumin to. Tikman mo? Mag-ingat ka, baka matapon. Tong lasa. Bakit parang kapareho lang ng tsaa na binibili ng tatay ko, 2 piso 1 libra? Naku, nakalimutan ko kasi dahil sa estado ng pamilya niya, hindi siya sanay mag-appreciate ng tsaa. Tong tsa, walang espesyal. Macy. Mayaman ba talaga ang pamilya niya? Ma, matagal nang nag-abroad si Ryan. Sa ibang bansa, hindi nagteteya. Puro Remy Martin ang iniinom nila. Tongcha, ikaw na mag-enjoy, ma. Halos makalimutan ko. Ginoong Preston, ang pamilya niyo sa South Africa nakatira, tama? Nakapunta na rin ako doon. Nakapunta ka na sa South Africa, Ellington? Oo naman. Noon pa, nagbakasyon lang ako doon. Nagkataon pa na heat stroke ako. At napadpad pa ako sa lokal na People's Hospital sa South Africa. May People's Hospital sa South Africa? Mahilig lang magyabang ang mama ko. Habang maganda mood niya, diretsuhin mo na. Mrs. Ellington? May kailangan po ba? Totoong mahal namin ni Macy ang isa't isa. Narinig ko. May arranged marriage kay Macy. Ngayong araw galing pa ako sa South Africa. Talagang bumiyahe ako para lang hilingin sa inyo. Nakanselahin yung kasal. At hayaan si Macy na ako ang makasalan. Ay, please lang. Ginoong Preston. Akala ko may sasabihin kang importante. Kung talagang gusto mong pakasalan si Macy namin, pwede kitang tawagan ngayon din para kanselahin itong kasunduan. Pero, sa ngayon, wala pa rin akong nakikitang sinseridad sa'yo. Ayan na nga. Sobrang mukhang pera talaga ng matandang yon. Saan naman ako kukuha ng pera? Ma, sabi mo, hindi mo pa nakikita ang sinseridad ni Ryan. E paano kung sa unang punta pa lang dito ni Ryan, dala niya ito? Ito ang... Pink Star. Ito yung nasa balita. May misteryosong bilyonaryo na gumastos ng $70 milyong para bilhin ang Pink Star sa isang auction. Ito nga yun. Ikaw ang bilyonaryong yon? Sa totoo lang, itong kuwintas na salamin, kinuha mo pa ulit yan. Baka pwede ko siyang lokohin gamit ito. Ang pamilya Preston malamang talagang may mga minahan. Sa una pa lang niyang punta dito, binigay niya sa akin ang diamante na nagkakahalaga ng $70 milyong. Kung siya talaga yung magiging manugang ko, hindi ko ma-imagine kung gaano kaganda ang magiging buhay ko. Ginoong Preston? Kakasabi mo lang na gusto mong pakasalan si Macy namin. Wala nang atrasan. Siyempre. Ayos. Tatawagan ko agad ang pamilya Franklin para kanselahin ang usapan. Dayan, wag mong hayaang lokohin ka ng hampas lupang yan. Oscar. Ginong Franklin? Alam ko na gusto mo si Macy namin. Pero, si Ginong Preston? Galing siya sa mas mayamang pamilya. Kung totoong mahal mo si Macy namin, mas mabuting pawalan mo siya. At hayaan mo siyang pakasalan si Ginoong Preston. Dayan, sinasabi mo na itong pulubi si Ginoong Preston? Anong sabi mo? Dayan, niloko ka niya eh. Hindi siya kung sino mang misteryosong bilyonaryo. Ang pamilya nila sa Preston Village nagkakalakal lang ng basura. Pati nga itong mga damit, nirenta lang ni Macy para sa kanya. Nahanap ko pa ang resibo para sa iyo. Ano naman tong Pink Star na to? Ito mismo? Peke lang to, syempre.
Dayan, tingnan mo. Yung kanya, peke lang talaga. Yung totoong binili ng bilyonaryo, nasa akin na ngayon. Dayan, ngayon alam mo na kung sino dapat ang totoong manugang. Ang galing. Nakipag-unsyaba ka pa talaga sa iba para lokohin ako. Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na dinulot mo sa amin? Kahihiyan? Kung hindi makapag-asawa ng bilyonaryo ang anak natin, iyon ang kahihiyan. Ma, kahit na hindi mo gusto, si Ryan at ako. Buntis na ako sa anak ni Ryan. Walang hiya kang bata ka. Macy, sumama ka sa akin. Totoo bang mga taga-kolekta lang ng basura ang pamilya ni Ryan Preston? Jonga? Oh. At buntis ka nga ba talaga sa anak niya? Sinabi ko lang iyon para takutin si Mama. Sa totoo lang, boyfriend ko lang siyang nirentahan ko. Nirenta? Anong ibig mong sabihin? Noong una, pinakiusapan ko lang siyang magpanggap para lang tumigil si Mama. Pero matapos ng lahat ng pinagdaanan naming dalawa, napagtanto ko na masaya talaga ako kapag kasama ko siya. CEO naman ako. Kaya ko siyang buhayin. Sino ba ang sumusuporta kanino? Hindi pa yata sigurado yan. Peke lang ang pink heart. Sabi ng sino? Oscar Franklin. Kahit binasag niya ang pink heart, hindi sapat yon para patunayan na peke nga ito. Kahit mataas ang tigas ng diamante, madaling mabasag talaga ito. Ibig mong sabihin, totoo ang kay Ryan at piki ang kay Oscar Franklin? Hindi nga ako nagka-oras ma-appraise ito bago pa nabasag. Relax lang. Ang talagang nakita kong kakaiba sa pamilya ni Ryan ay itong brooch mo. Bigay ito sa akin ng lola ni Ryan. Sabi ni Ryan, ordinaryong glass bead lang to. Mukha talagang matamlay at walang kinang, at hindi naman mukhang emerald. Mas bihira pa ito sa Jadeite World. Imperial Purple. Imperial Purple? Kung hindi ako nagkamali, yung bato sa brooch na to, galing sa Jadeite World na legendary na pinakamataas. Na top-tier rough stone, yung Star of Jiaoyi. 600 million ang halaga, ang star ng Jiaoyi. Sabi mo mahirap ang pamilya ni Ryan Preston, pero hindi ako kumbinsido diyan. Minsan, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang ganda nito. Macy. Ryan, sabihin mo nga ang totoo. Yung bato sa brooch na to, glass bead lang ba talaga? Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Marami kaming ganito sa bahay. Kung totoong bato to, kailangan pa bang mangolekta ng scrap ng pamilya ko? Kumusta ang sitwasyon? Masama ang trato kay Young Master sa Ellington House. Lahat ng meron ako binigay ng Preston family. Hindi ko papayagang masaktan si Young Master. Ano na ngayon? Simula nang binasag ko yung peking pink star, hindi ka pa rin sumusuko? Naglabas ka pa ng isa pang peke para lokohin si Diane? Gusto mo bang makita kong basagin ko rin to? Pamana ito ng lola ko. Subukan mong galawin. Pamana? Tingnan mong mabuti. Ang mga bato sa brooch na ito galing lahat sa pinakamamahaling hilaw na esmeralda. Ang star ng Jiaoyi, kung magasgas mo man ito ngayon, hindi mo kayang bayaran ng pinsala. Hindi naman ganun kaimportante yan. Akin na to ngayon. Ikaw. Ikaw, probinsyano. Ang lakas ng loob mong mang-away dito sa bahay ko. Sinubukan niyang kunin ang gamit ko. Ibalik mo ang brooch ng lola ko. Ikaw. Isang brooch na puro mumurahing salamin, tapos ipinagmamalaki mong reyna raw ng Esmeralda? Pamana daw? Talaga? Basura lang yan, hindi ko nga tinitignan yan.
Ilagay mo na yan. Chairman McKinley, ano po ang dahilan ng pagbisita ninyo sa munting tahanan namin? Sis, kailan ka naging pinakamayaman dito? Pusi ako sa trabaho nitong mga nakaraan, kaya hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Ang pinakamayaman sa Riverside City ay ang kapatid ni Ryan Preston. Kung magkunwari akong may amnesia ngayon, masyadong halata siguro? Ano ba talaga ang nangyayari? Adopted sister ko siya. Akala ko noon nagtatrabaho lang siya sa syudad. Siya nga ang pinakamayaman sa Riverside City. Adopted sister? Leonard McKinley, bakit hindi ko narinig sa'yo na may kapatid kang lalaki na nakatira sa probinsya? Kailangan ko ba talagang sabihin? Hindi, siyempre hindi naman. Natu-curious lang ako, sa taas ng posisyon mo, papaano nagkaroon ng kapatid na mahirap sa probinsya? Kung gusto niyang magkunwaring may koneksyon, pwede kong paasikaso na matanggal siya para sa'yo. Anak din siya ng foster father ko. Nakatira siya sa probinsya kasama ang mga foster parents ko. Ibig sabihin hindi sila magkadugo. Akala ko talaga may problema. Ngayon, hindi lahat ng biological sisters totoo, lalo pat adopted lang. Ano bang klaseng relasyon yun? Ang adopted daughter ang kinakamayaman sa Riverside City? Sa taas ng status niya, ni minsan hindi ko narinig sa pamilya niya ang tungkol sa kanya. Nung pumasok ako kanina, nakita kitang may hawak. Itatapon mo ba yon? Ay, wala yun. Brooch lang na mura at baduy. Ito ay ang Star of Xiaoyi. Leonard McKinley, mali ang akala mo kay Mr. Franklin. Kaya nga ito nasira. Si Mr. Preston, sinabi niya na ang brooch na ito ay pamana ng pamilya niya. Gusto niyang gamitin ito pang regalo sa proposal. Hindi ba parang bumaba tuloy ang status ng Ellington family? Kaya si Mr. Franklin, gusto niyang basagin ito para sa kanya. Oo. Ang brooch na ito ay regalo para sa akin. Kung mahalaga man o hindi, wala ka nang pakialam doon. Ikaw. Ang mahalaga lang, gusto ko ito. Mukhang ngayon, hindi madideliver ang proposal gifts. Proposal gifts? Ito. Yung mga treasures ba na nandyan? 200 milyon pesos lang naman na, mga alahas. 200 milyon? Pero ngayon, wala ka ng connection dito. Ako. Leonard McKinley, sana wag mong intindihin ng mali. Napakataas ng status mo, hindi ka namin tinutukoy. Ang focus namin ay dito sa probinsyanong ito. Sinusubukan niya ipasa ang sirang basong piraso bilang hari ng Jade. Nakakatawa talaga sa lahat. Sino nagsabi sa'yo na puro baso lang yan? Bawat bato sa brooch na ito, worth 600 million pesos. Ang hari ng Jade, ang bituin ng Zawi. Ito legit talaga. Sigurado ka ba? Talagang mahirap ba pamilya nyo? Simula pa noon. Hindi ko rin alam. Litong-lito nga ako. May pera ba ang pamilya? Bilang anak, paano mo hindi alam? Pero hindi naman siya mukhang nagsisinungaling. Mukhang matagal nang bagsak ang pamilya nila. 600 million, buti di ko binasag. Kung hindi, nabago pa ng mahirap na to ang sitwasyon. Yung alahas na gaya ng bituin ng Zawi, sobrang mahal at hindi nabebenta. Kahit gusto mo, di mo magagamit ang pera. Sa dulo, broke pa rin ang buhay mo. Itong pink heart, sino ang nakabasag nito? Leonard McKinley, peke lang itong pink heart na to. Yung hawak ko ang totoong pink heart. Si Oscar ang nagbigay nito sa akin. Sinasabi mong yung nabili ko ng 70 milyon para sa nanay ko ay peke? Na ikaw yung misteryosong bilyonaryo na yon? Akala mo ba hindi ko kaya bayaran yan? Ay nako, hindi. Leonard McKinley, sa yaman mo, siguradong kaya mo yan. Pero tungkol dito sa pink heart, nakita ko yung sertipiko.
Ma, naloko ka na naman niya. Aba, Oscar Franklin, naglakas loob kang lokohin ako gamit lang ang papel? Dayan, hindi yan gaya ng iniisip mo. Oscar Franklin, maaring hindi ibinebenta ang Zhao Yi Star. Itong Pink Heart naman, lehitimong produkto. Pinagsak mo. Kaya bayaran mo. Iniisip mo magbabayad na lang ako dahil sinabi mo? Ako na magbabayad. Pagbalik ko, ipapadala ng tatay ko ang pera sa'yo. Uy bata, adopted sister mo lang si Fiona McKinley. Hindi siya laging nandyan sa tabi mo. Pag dumating ang araw na yun, gusto kong makita kung gagana pa iyang daddy ko senador card mo. Tara na. Pinsan, palpak ang proposal. Saka paulit-ulit tayong napahiya dahil kay Ryan Preston. Papayag na lang ba tayo? Siyempre hindi. Matagal na ang Franklin family dito sa Riverside City at gumastos na sila ng malaki. Akala ba nila wala akong koneksyon dito? Pero yung ampon niyang kapatid pinakamayaman sa Riverside City. Eh ano ngayon kung siya ang pinakamayaman sa Riverside City? Kung ikukumpara mo sa totoong sikat na pamilya mula High Court, wala siyang kwenta, parang aso lang. Uuwi na ako ngayon para pakiusapan ng tatay ko. Ipapahanap ko sa kanya ang pinakarespetadong pamilya sa High Court, yung Preston family. Kung hindi ka dumating today, sobrang napahiya na sana ako. Kita ko talagang todo backup si Macy Ellington sa'yo. Kahit hindi ka dumating, hindi ka niya hahayaang maging kawawa. Pero, totoo bang magpapakasal kayong dalawa? Ate, sa totoo lang girlfriend ko lang siya, pero nirentahan ko lang. Nirentahan? Gusto ni Lola na mag-settle down na ako. Huwag mo sana siyang sasabihan. Kakagaling lang niya eh. Nung inampon ka namin at pinalaking pinakamayaman para ka mag-asawa sa Preston family namin. So kunwari lang din ang feelings mo para sa kanya? Ryan, anong tingin mo? Kay ate? Iniisip mo pa rin na mas maganda si Macy Ellington? Ate, hindi ako bulag. Simula bata ka pa, ikaw na ang pinakamaganda sa buong barangay. Kung hindi, bakit lagi kitang kinulit na patulugin mo ako sa kama mo? Pwede pa rin naman. Ate, mga adulto na tayo ngayon. Masama sa reputasyon mo kung magsama tayo. Kahit ampon lang kita, sa puso ko, ikaw lang ang tanging ate ko. Hindi na tayo pwedeng maging mas malapit pa. Dahil hindi ako pwedeng maging batang ginang, okay na rin maging ate. Pero para sa iba, kailangan mo muna siguraduhin kung karapat-dapat ka. Umalis na ang lalaki. Naubos na rin ang dote. Bakit ganito kaliit ang kapalaran ko? Ma, nakita mo naman kung anong klaseng tao si Oscar Franklin. Hindi ka pa rin sumusuko? Pinapakasal mo ba ang anak mo? O binibenta mo siya? Para sa akin, ayos naman si Ryan Preston. May pananagutan siya. Para saan ang pananagutan? Si Leonard McKinley foster sister lang naman niya. Anong kinalaman ng pera ng foster sister niya sa buhay niya? Ang biyenan na ito, sobrang hangad yumaman. Buti na lang renta lang siya. Kung naging totoong biyenan ko siya, wala na akong ginhawa. Bakit mo ako dinala dito? Para mapilit na ang nanay ko sumuko na. Subukan nating mag-level up? Yung kontrata sa renta? Ipakasal na lang tayo. Hindi. Ang kasunduan sa kasal ni Oscar Franklin sa'yo, kanselado na. Yung mga ipinangako ko sa'yo, nagawa ko na. Maghiwalay na lang tayo at umuwi na. Pero, kailangan pa ako ng lola mo. Malubha na ang lagay ng lola ko. Ang kaya ko lang gawin, bilang apo niya, magtrabaho, at bilhan siya ng 3-bedroom na napakalaking kabaong. Sandali, anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig siya? Nung umalis ka? Kung may matabang apo siyang pwedeng paglaruan, baka humaba pa ng ilang taon ang buhay niya. Saan ko naman hahanapin ang apo para sa kanya? Lalaki ka ba o hindi? Siyempre naman. Dahil lalaki ka. At babae ko, magkakaanak tayong lalaki, di ba? Ano? Sumama ka sa akin.
Saan mo naman ako dadalhin ngayon? Ano? Anong ginagawa mo? Halata naman. Hindi mo ba nakikita? Tigilan mo na ang biro mo. Kanselado na ang kasal natin. Kung ipipilit mo pa na magkaanak tayo, sisigaw na talaga ako. Ang mahal ng lugar na to. Bilisan mo, mag-check out na tayo. Binayaran ko ang buong buwan. Pwede ka manatili kahit kailan mo gusto. Sobrang pagod na ako. Hindi ko na kaya pa ang kahit anong aksyon. Di ngayon naman, ako ang bahala? Ryan Preston, CEO ako, tandaan mo. Talaga bang hindi ka interesado sa akin? Hindi. Actually, ako. Kung sasabihin ko ang totoo, nung bata pa ako, nangako ako sa isang babae na lagi ko siyang poprotektahan. Pero lumipat kami. Hindi na kami nagkita ulit. Pero ang pangako natin hindi magbabago. Nasa akin ka na. Lagi kitang poprotektahan. Ang tanga mo. Hindi mo ako nakilala, pero matagal na kitang nakilala. Siya na. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Pero, ang dami ng taon ang lumipas. Sigurado ka bang mahahanap mo pa siya? Hindi naman yata ganoon kahirap. Basta may pera, madali lang hanapin ng tao. Mukhang sa ngayon, wala talagang pag-asa. Hindi ako sigurado dyan. Sa tingin ko, may tinatago pa rin ang pamilya mo sa'yo. Hindi lang tungkol sa kapatid mong, pinakamayaman sa Riverside City. Actually, ganun din ang pakiramdam ko. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang mali. Ganito na lang bukas. Biglaan nating dalawin ang pamilya mo para malaman kung may mga clue. Hindi. Kailangan kong magtrabaho. Ako. Ako na bahala sa'yo. Ang kulit mo. Hindi. Dapat lumayo ako sa'yo. Loko ka talaga. Mahuhuli din kita kahit na anong gawin mo. Ryan Preston. Umaga. Barado na naman ang inidoro, puro tissue. Sabihin mo nga ang totoo. Nagpapalusot ka ba? At gumagawa ng dumplings kagabi? Ang kapal din ng mukha mo. Yung hilik mo kagabi, parang kulog ang tunog. Grabe, ang layo ng ugali natin, ano? Siya. Tama na. Hey! Sino yung tumatawag? Batang amo. Bilis. Tumayo ka sa kaliwa, harangan mo ako. Anong tawag mo? Sa kanya kanina? Punong barangay. Siya ang hepe ng Preston Barangay. Nung bata pa ako, mahilig siyang pasanin ako sa balikat. Mali ka. Siya ang chairman ng multi-bilyong Whitman Group. Narinig ko nga kamag-anak din daw siya ng Preston family sa High Court. Yun ang pinakamakapangyarihang pamilya sa High Court. Ganun ba? Pareho kami ng apelido pero sayang lang. Pareho ng pangalan, iba ang kapalaran. Bakit ikaw na naman? Masi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakakasalan mo ba ako? Kung hindi, kapag nagdugtong na ang Franklin family at ang mga presto ng High Court, kahit lumuhod ka at magmakaawa, baka hindi na rin kita gusto. Ano, papayag ka ba? Hayop ka. Bitawan mo ang anak ko. Kung gagawin mo pa ulit kay Macy yan, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Tay! So, ikaw pala ang ampon na kapatid ni Fiona McAnally. Binata, lagi talagang may mas malakas sa'yo. Sa harap ng mataas na hukuman ng pamilya Preston, si Fiona McAnally wala siyang halaga kundi parang aso. Kung ayaw mong maghirap ang pamilya mo bago lumubog ang araw ngayon, mas maganda kung magdala ka ng panghingi ng tawad na regalo, punta ka sa harap ng gate ng pamilya Franklin at magluhod doon ng 6 na oras. Huwag ka talagang mahuli. Tapos ka na.
Sorry talaga. Hindi ko dapat idinadamay ka pa dito. Basta mapakasalan ko si Oscar Franklin, maayos na lahat. Pupunta ako agad sa platform at kakanselahin ko na ang kontrata. Simula bata pa ako, tinuro na ng lola ko na huwag maghanap ng gulo, pero huwag ring matakot sa gulo. Hindi ko talaga matanggap kung ano ang magagawa nila sa akin. Para hindi sila gumanti sa pamilya mo, dalhin mo ang mga magulang mo at tumira muna tayo sa probinsya ng ilang araw. See ya. Tay, yung bata na yun tumakas kasama si Macy. Ito. Pwede silang tumakbo, pero hindi sila makakapagtago. Mamaya, pag nakita natin si Chairman Harold, ipapakilala niya tayo. Sa mataas na hukuman ng Pamilya Preston, pagdating ng panahon, wala nang magagawa si Fiona McAnally para sa sarili niya. May mahirap na tagapagsilbi na lang at Pamilya Ellington na natira. Hindi na natin problema ang mga yon. Tay, ang galing mo talaga. Paano? Nasa taas ba si Chairman Harold? Si Chairman Harold kakarinig lang ng tawag tungkol sa nangyari sa probinsya. Lumabas siya agad sa likod ng bahay, pero iniwan niya ang address at sinabi niya pwede mo siyang puntahan. Ayos. Basta pumayag si Chairman Harold na makita kami kahit saan pa, probinsya man. O kahit impyerno, pribilehiyo pa namin yon. Oo nga. Si Tara. Ano? Na-offend mo ang pamilya Franklin? Ngayon gusto mong magtago ang buong pamilya. Sa probinsya kasama mo? Ay, Mama. Maganda ang Preston Village at ang hangin doon ay napakaganda. Isipin mo na lang na parang spring getaway ito. Bakit parang ang malas-malas naman ang buhay ko? Ryan, so, pasensya ka na, abala ito. Alam ba ng mga magulang mo to? Sa tingin ko, may tinatago pa rin ang pamilya mo sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa foster sister mo, na pinakamayaman sa Riverside City. Hindi mo pa sinasabi sa kanila. Pero huwag kang mag-alala, sir. Sasabihin ko rin yan pag tamang oras na. Sige, ayos lang. Walang oras para mag-aksaya. Aalis na tayo ngayon. Grabe, ang kati talaga. Ano ba tong lugar na to? Nagbukas lang ako ng bintana sandali. Tapos, puro kagat na ako. Sobrang kati. Ibig sabihin lang na maganda ang ecosystem ng Preston Village. Kagat lang yan ng insekto, konti lang. Ipahid mo na lang ng ointment sa'yo ni Ryan. Ryan, tulungan mo si Mama mo dito. Uy. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at ipahid mo na agad ang ointment. Nakakabaliw na sa kati. Diane, ikaw na lang dapat ang gumawa nito. Matse? Tingnan mo siya. Mukha ba siyang disente sa paningin mo? Sinasabi ko sa'yo, tutol talaga ako sa relasyon ninyong dalawa. Maliban na lang, kung mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa mga Franklin. Pero sa totoo lang, imposible naman yon. Mom, wala ka ng tigil sa reklamo. Tama na, pwede ba? Tingnan mo doon. Hindi ba yun ang chairman ng Whitman Group? Bakit nagbubuhat siya ng dumi ng hayop? Tito, nagkakamali ka siguro. Siya ang kapitan natin. Ay. Kapitan, kumusta? Nagbubuhat ka naman ng dumi? Ryan, may lakad ako ngayon. Halos nakalimutan ko na. Tara na. Ang tindi ng pagkakahawig nila. Anong ibig mong sabihin? Si Ryan at ako, nakita namin si Chairman Harold sa syudad kaninang umaga. At kamukha talaga niya itong kapitan. Kaya pala nagkamali si Ryan. Ibig sabihin, kamukha lang. Tama, paano naman magbubuhat ng dumi ang chairman ng isang malaking kumpanya sa probinsya? Halika na, ang baho dito. Magandang araw po, madam. Dadating ang young master kasama ang pamilya ng biyena niyang babae dito sa baryo. Tagay.
Simula nang ipinanganak si Ryan, lahat ng antique at mga painting sa bahay halos tinubuan na ng amag. Minsan, madalas kong maisip, sulit ba talaga lahat ng ginagawa natin? Hon, ang galing mo talaga. Tingnan mo yung ibang pinsan sa pamilya Preston. Sino ba sa kanila ang hindi mahilig uminom, magsugal, at maghabol ng babae? Pero yung anak natin, magaling sa sining. At sobrang mapagpakumbaba pa. Tara, para sa tagumpay natin sa pagpapalaki sa kanya. Tagay. Hello? Madam, paparating ang batang amo kasama yung mga biyenan sa loob ng barangay. Ano? Si Ryan paparating ang mga biyenan dito sa lugar natin? Nako, hindi pa natin nailigpit yung mga painting na yon. Honey, malapit na ang araw ng mga puso. Bakit hindi natin gamitin yung katayuan ni Ryan bilang tagapagmana? Parmaging welcome gift para kay Macy? Ayos yan. Tara na, uwi na tayo at i-anunsyo. Ano ba tong lugar na to? Baka puro tayo ng baka at lamok yung dinaanan natin. Ang lubak naman ng daan, parang napilayan tuloy ako. Okay lang. Ryan, dito mo kami pinahinto. Nasaan ba yung bahay mo? Ito, junk shop na to ang bahay ko. Huwag kayong mag-alala kung dito matutulog, kahit si Oscar Franklin, di niya mahahanap bahay ko dito. Itong junk shop na to ang bahay mo? Gusto mo ba talaga tumira kami sa tambakan ng basura? Ma'am, masaya na nga kayo at may matutuluyan kayo. Ikaw, may gana ka pa talagang tawagin akong ma'am? Ako, sinasabi ko sa'yo, mas pipiliin ko pang api-apihin ng pamilya Franklin kaysa tumira sa basurahan na to. Tama na. Raymond, saan ka pupunta? Itong payong na to, may kakaiba dito. Ano bang pinapatunayan ng laspag na payong? Hindi ito basta-bastang payong. Ito ay payong ng Rolls-Royce. Tama yan. Ito talaga ay payong ng Rolls-Royce. Kung sa halaga pa lang, isa nito, libo-libo ang presyo. Basta mo na lang iniwan sa tabi ng pinto, parang wala silang pakialam kung may kukuha lang nito at dadalhin. Ganun ba talaga kamahal ang payong na yan? Sa'yo ba ito? Oh, itong mga payong na ganito, di ba parang karaniwan lang? Sa baryo namin, lahat ng bahay meron ito. Lahat ng bahay? Huwag mong sabihin. Lahat ng tao sa baryo ninyo, bilyonaryo. Grabe naman, imposible yon. Hindi naman lahat ng bilyonaryo magkakasiksikan sa tagpi-tagpi na lugar na ganito. Sino ba nakakaalam? Baka nanakaw lang. Isipin mo naman, di niya afford ang Rolls-Royce. Pero pagkuha ng laspag na payong, madali lang. Anong kalokohan naman yung sinasabi mo? Hindi gagawin ng pamilya ko ang ganoong kasamaan. Kung ganyan ka pa rin magsalita, hindi ka na pwedeng tumira dito. Gabriel Cabrera, tingnan mo siya. Ryan, relax lang. May kaduda-duda talaga ang pagkakalagay ng payong dito. Hindi ba palagi mong gustong malaman ang totoo tungkol sa pamilya mo? Habang wala pa ang mga magulang mo ngayon? Pasok tayo at tingnan natin. Baka may mga clue. Tara. Lola. Lola. Lola? Ryan, bakit bigla ka na lang bumalik? Ang gulo ng lugar na to. Ang sira-sira na. Parang si Lola malapit ng mamaalam. Baka may pinagdadaanan lang. May kakaiba talaga. Hello, Lola ni Ryan. Kami po ang mga magulang ni Maisy. Pasensya na po kung napagabala namin kayo. Ay, mga biyenan pala. Kukuha ako ng makakain ninyo. Akala ko nga makakatayo pa ulit ako.
May sakit po sa binti si lola ko. Ako na kukuha para sa inyo. Hindi na kailangan. Raymond, nasiraan ka na ba ng bait? Nagnanakaw ka ng pagkain ng manok? Tikman mo to. Kadiri ka naman. Tikman mo nga. Ang lambot nito. Ano to? Ito nga. Aba, 40,000 piso kada gramo. Albino beluga caviar. Tunay nga, albino beluga caviar to. 40,000 piso kada gramo. Mas mahal pa to kaysa kainin ang laman ni Tang Monk. Huwag kang ang away. Mukhang pagkain lang yan ng manok. Tama. Pare-pareho lang naman itsura niyan. Saan mo yan binili? Bibili rin ako ng ilang kilo niyan. Sa convenience store lang sa bungad, ipakuha mo sa mayor patimbangin, 40 kada libra. Talagang yari siya niyan. Si Harold Whitman malamang mapapamahal ng malaki ngayon. Nagkamali na naman ba ako? Parang may tinatago talaga. Yung pamilya nila, Napansin niyo ba? Simula nung pumasok tayo dito sa bakuran. Sa hangin, meron talagang amoy ng tsa. Hindi nga. Diyos ko po, tambakan lang naman tong junkyard na to. Paano magkakaroon ng ganun dito? Meron nga talagang amoy ng tsaa. At pamilyar na pamilyar pa ang amoy. Amoy ng paa ng matanda. Hindi pa yon? Tubig panlublob ng paayon. Ryan, yung lola mo pala, kinagamit ang Cedar Hill Mother Tree Big Red Road sa pampalubog ng paa. Walang paraan. Tsa lang yan na binili ng tatay ko ng 10 piso lang. Mahigit 20 taon na tong pinapapakulo ni lola. Hindi. Hindi ako pwedeng nagkamali ulit ngayon. Nagparikit ako ng tasa kahapon para ihain sa'yo. Sir, posible kaya na yung dahong pao na meron sa pamilya nyo. Peki lang? Pwede rin naman siguro. Aray, bakit mo ako kinurot? Tagalungsod tayo. Tama na ang pagkastang promdi. Na parang di pa nakakita ng mundo. Ang mundo. Naalala ko tuloy, Ryan. Posible rin kaya na dahil lumaki ka lang dito sa maliit na bayang ito, hindi mo masyadong nakita ang ibang panig ng mundo? Hindi mo alam ang totoong halaga ng mga bagay. Sa totoo lang, lahat ng gamit at suot mo, kapareho ng gamit ng mga sobrang yaman. Palagay ko, hindi ko talaga naisip yan ng ganon. Ryan, sumasakit ulo ko dahil sa hangin sa labas. Pwede mo ba akong ihatid pabalik sa kwarto ko sa wheelchair? Si Lola. Excuse po muna. Macy, nakilala mo na ang mga magulang ni Ryan, di ba? Parehas ba silang sosyal magdala ng sarili? oh. Pero ang simple lang nila manamit. May mga tagpi pa nga yung damit nila. Hindi naman mukhang nakasuot sila ng mamahaling designer na damit. Ang weird nga. Raymond, anong nangyari sa'yo? Ito lang mga to? Sigurado ka ba na sobrang yaman ng pamilya nila? May point ka dyan. Yung mga totoong sobrang yaman na pamilya, lahat may mga pambihirang koleksyon. Bawat isa nakabibilib sa buong mundo. Hindi mapapantayan ng mga to. Ito ba ay? Tahimik ka nga? Hindi ba ito Ruware, yung pinakamahal sa 5 sikat na hurno? 5 hurno, Ruware, kahit ano pa yan. Sa tingin ko, medyo kakaiba ka na talaga. Anong pag-aaralan mo dyan? Sa basura na yan? Wala pang 100 Ruware ang buhay sa buong mundo. Bawat isa, sobrang bihirang obra maestra. Tingnan mo, tong kulay na to. Sobrang bihira, parang langit na asul yung glaze niya. Macy, dali dito. Kuhanan mo ako ng litrato, bilis. Sige, nakuha ko na. Grabe, may nadiskubre ako mga tol. Nandito ako sa bahay ng manugang ko. At mukhang nakakita ako ng asul na Ruware. Sino marunong dito? Tingnan nyo naman agad para sa akin. Grabe, parang totoo talaga to. Saan ang address? Anong address dito? Sa bahay ni Ryan Preston, Preston Village, Riverside City. Dalian nyo? Malapit lang ako, parating na ako agad. Ano bang pinag-uusapan nyo? Ang saya mo naman. Ryan, dati iniisip ko kung ang pamilya mo ay sobrang mayaman.
Pero grabe na ang mga kwento ng tatay ko. Pinipilit niya na yung mangkok na ginagamit mo pang pakain ng manok. Parang Ruware na porcelain na daw. Diba sabi nila pag umabot ng 50 ang lalaki, nagiging eksperto agad sila sa kasaysayan? Kung gusto niya, hayaan mo na lang siyang mag-enjoy. Anong nangyayari? Ang likot mo naman. Nabigla ako, grabe. Iyan. Sir, ito po ay poker lang ng apoy mula sa bahay namin. Ginagamit po ng lola ko to bilang tungkod. Huwag mo sabihin na sasabihin mo rin na kayamanan ito? Alam ko. Baka hindi mo paniwalaan, pero mamaya may evaluator na pupunta rito. Kapag nagsalita siya, dapat naman medyo kapanipaniwala. Sige, hintayin na lang natin. Mawalang galang na po. Ito po ba ang bahay ni Ryan Preston? Sige, please. Ako si Ryan Preston. So ikaw pala yung binanggit ng tito ko. Yung dakilang maestro ng mga antigong gamit? Lahat ng tao na unang beses ako makilala, pareho ang tanong nila. Nandito ang ID picture ko. Kung hindi ka naniniwala, i-check mo. National Antique Research Center, Peyton, Grade 1 Appraiser. Hindi naman ikaw yan, di ba? Yung sikat na content creator tungkol sa antigong gamit? Ako yun. Siya ang tinatawag na Living Dictionary of Ceramics, apprentice ni Master Geng, si Jimin Peyton. Hindi ko inakala na ang bata mo pa, pero ang galing mo na agad. Tama. Side hustle ko ang live streaming ng appraisal. So, yung appraisal dito, i-live stream lahat. Pero hindi nyo ako niloloko, di ba? Sa lugar na ganito, talaga may Ruware dito? Ako? Tingnan mo. Totoo yan. Guys, teka lang. Grabe, mga best. Guys, itong pamilya to? Ginagamit nila ang Ruware pang pakain ng manok. Tingnan mo, baby girl. Papagulo na ng papagulo yung mga live stream appraisal. Niloloko lang nila ang mga tanga. Kung yung mangkok na yun ay talagang Ruware, ako si Zhang Haonan, kakain ako ng Thai sa livestream. Pustahan 50 cents na fake ito. Staged lang. Peyton, ang seryoso mo? Itong mangkok, galing lang daw sa lola ko. Pinulot lang sa kalsada. Rule Sky Blue Glaze. Wala pang 100 piraso ang meron sa mundo. Saan naman makakahanap ng ganyang yaman ng lola mo? Bukod pa dyan, base sa kulay at pattern ng crackle, dapat galing pa to sa Song Dynasty. Pag auction, dapat magsimula ang bidding sa 300 milyon, minimum. 300 milyon. Oo nga. Anong ginagawa mo? Wala naman, nahilo lang ako ng kaunti. Halika dito. Peyton, tingnan mo ulit to. Alam ko na kayamanan ito, pero wala akong mata para dito. Hindi ko siya nakilala. Pakitingnan nga. Uy mga best, narinig nyo na ba ang pinakamahalagang yaman ng Kremlin? Pinakamahalagang yaman ng Kremlin? Hindi ba yun yung Orlov Diamond? Yung diamond sa legendary na cetro ng Tsar, isang diamond lang. Nagpapaka-misteryoso na naman siya. Anong kinalaman ng diamond na iyon doon sa lumang tungkod? Ayun na naman siya sa misteryo. Yung pangpokpok ng apoy sa bahay niya, imposibleng maging isang kayamanan, di ba? Hindi nga ako makapaniwala. Etong mismong tungkod, yung diamond na nahulog dito nasa Kremlin ngayon. Itong tungkod na to, ito ang nawalang libong taong Empire Scepter ng Tsar. Totoo ba?
Scribe! Nakakaloka. Totoo ba yan? Yung Empire Scepter? Matagal na rin akong nanonood ng livestream ni Peyton. Pero ngayon lang siya ganito ka-excited. Hindi ba ito scripted? Yung Empire Scepter. Hindi ito yung bagay na pwedeng mabili ng pera, di ba? Ano bang klaseng pamilya galing si Ryan Preston? Macy, totoo ba ito? Wala akong alam. Ryan, bakit hindi mo tawagan at tanungin kung anong nangyayari? Hindi na matutumbasan ng pera yung halaga ng mga to. Tatawagan ko na ang magulang ko ngayon para malaman kung anong nangyayari. Ang dami na ng nanonood sa treasure appraisal livestream na to, lagpas na sa 1 milyon. Mukhang di na talaga nating matatagong ito kahit gusto pa natin. Bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong to para i-announce ang totoong pagkakakilanlan ni Ryan sa lahat? Parang pampalubag loob dahil pinalaki natin siya ng mahirap nitong mga taon. Oo nga. Dad, nakita mo ba yung viral treasure appraisal livestream? Ang host, sinabi niya yung mangkok natin para sa pagkain ng manok ay sky blue roux daw. Sabi rin niya, yung poker natin sa kalan ay yung nawawalang Imperial Scepter na 1,000 taon na ang tanda. Totoo ba yon? Anak, huwag kang mag-alala. Pauwi na kami ng mama mo. Siguradong sigurado ako. Yung appraiser na yun, dito sa bahay natin, lahat ng makikita niya. 2. Totoo? Paano? Paano mangyayari yon? Anak, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, galing ka sa high court. Pinakamataas na pamilya, ang Lin. Bakit nag-freeze? Ay, nawala signal. Sige ka na lang. Pag-uwi na lang natin sasabihin sa kanya. Ay, paano kung may nangyayaring masama sa anak natin? Subukan lang nila. Ay, honey, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko si Fiona. Sa status niya na pinakamayaman, kaya niyang ayusin yan. Sige. Fiona, Master, iwan mo lahat ng ginagawa mo. At pumunta ka sa Preston Village ngayon. papunta na ako. Makakarating ako sa loob ng kalahating oras. Protektahan mo si Ryan. Opo. Peyton, nalibot mo na ang buong lugar. Ano nga ba talaga itong mga gamit na to? Kaligrafya ni Wang Zizi. Mga pintura ni Tang Bohu. At halos 10 bilyon ang halaga ng mga koleksyon. Literal na, hindi ko na kaya magbuhat pa. 10 bilyon. Uy mga tol, manhid na ako. Kahit anong tablecloth dito sa bahay nila, Persian carpet pala galing Sotheby's auction. 200 milyon ang halaga. Persian carpet. 200 milyon. Wala pa akong nakitang ganito karaming kayamanan sa buong buhay ko. Grabe ang livestream ng appraisal ng mga kayamanang to. Talagang napapawaw ako. Pati pala lahat ng nasa museo, nasa bahay na niya. At yung wala sa museo, meron din siya. Baby, nagpusta ka lang. Sinabi mo kung totoong kayamanan yung mga gamit niya. Kakain ka daw. Ano ulit ang plano mong kainin? Ikaw, talaga bang gusto mong kainin ko? Itong si Ryan Preston, kung ganito siya kayaman, bakit wala akong makita kahit anong info tungkol sa kanya online? Kung ganitong karangya ang buhay, pwede ba akong makipagpalit para masilayan ko rin ang ganito? Uy, ano yung sinabi mo tungkol sa video? Nakausap ko lang ang parents ko sa phone. Biglang nag-lag sa internet. Kailangan ko munang hintayin silang makauwi para malaman ang nangyari. Hindi ka naman siguro tunay na. Super yaman na tagapagmana, di ba? Sana nga, ganun. Kung ganun, hindi rin ako magiging masyadong mahirap para pakasalan ka. Raymond, tama ang hula mo. Kung si Ryan Preston nga ay manugang ko, lahat ng kayamanang ito, akin na rin. Sa iyo, pagkatapos mo siyang tratuhin ng ganun, swerte ka na kung hindi sila maghiwalay. Pero, hindi naman ako pwedeng mag-apologize sa mas nakababata. Kung mag-apologize ka man o hindi, ikaw na ang bahala. Pero tungkol kay Ryan, ni minsan, hindi ko siya napagsabihan ng masama. Ryan, nagkamali ako dati. Basta hindi ka. Humihiwalay sa anak ko. Gagawin ko kahit ano. Diane, kung si Ryan Preston hindi makipaghiwalay kay Macy, pag dumating ang panahon, ikaw rin madadamay sa mga nakaw na gamit na to. Oscar Franklin, bakit ka na naman nandito?
Parang multo ka na hindi umaalis. Macy Ellington, kung hindi ako pumunta, hindi na malalaman ng pamilya mo kung paano ka namatay. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naisip yan? Paano kaya nagkataon na ang ganitong mahahalagang relikya napunta sa isang liblib na probinsya? Kung mga nakaw to, kayo lahat paparusahan ng malala. Oscar Franklin, tigilan mo na ang puro satsat. Katatapos ko lang, tumawag sa mga magulang ko. Sabi na, lahat ng too legal na collection. Koleksyon. Kung koleksyon yan, sa klase ng pamilya ninyo, kaya nyo ba talagang magkolekta? Kahit isa lang sa mga yaman na to, sa palagay ko wala nang ibang ginawa ang mga magulang mo, kundi magpuslit ng relikya mula sa ibang bansa. Talagang gumawa sila ng paraan, nagsisisi ng iso, at nagnanakaw ng mga relikya. Kung hindi, bakit hanggang ngayon, hindi sila nagpapakita? Ikaw. Eksakto. Ang tagal na natin dito, pero hindi pa namin nakikita ang mga magulang mo. Totoo bang smuggler sila ng mga artipakto? Ma, walang basehan ang mga paratang. Naniniwala ka talaga sa kanila? Hindi ka naniniwala sa akin? Kung ganon, ipalabas mo ang mga certificate ng mga piraso na to. Ipakita mo lahat sa amin para ganon. Mapapatunayan niya ang pagiging inosente niya. Tama. Ito ang mga to ay lehitimong koleksyon. Dapat lahat may certificate. Ryan Preston, ilabas mo na ngayon. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Wala rin akong nakitang kahit anong certificate. Ano? Alam ko na may twist talaga. Sa dami ng yaman dito, paano pa sila namumuhay sa ganito kagulo at sira-sirang bahay? Ang mga smuggler na nagbebenta ng mga artipakto papunta sa ibang bansa dapat kinukulong. Alam kong hindi lang basta-basta to. Lahat ng nanonood sa livestream, pindutin nyo ang like button. Gawin natin viral ang mga smuggler na to. Ryan Preston, mag-isip kang mabuti. Wala talaga kahit isang certificate. Kakasilip ko lang sa loob ng bahay nyo. Ang halaga ng mga artipakto dito sa bahay. Sobrang lampas sa limitasyon para sa death penalty sa smuggling. Ano? Death penalty? Macy, punta ka dito. Nahimatay nanay mo. Sa ganitong sitwasyon, kasama mo pa rin siya. Gusto mo bang mapasama ang sarili mo? Naniniwala ako sa'yo. Macy, ginagawa lang to ni Mama para sa ikabubuti mo. Bakit palagi mo akong kinakalaban? Hindi mo to ginagawa para sa akin. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo. Basta may pera, kasama mo agad. Bakit di mo na lang siya pakasalan? Ikaw talaga. Ang init ng ulo ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, Dayan. Basta willing kang tumulong sa akin magtestigo na si Ryan Preston ay nagnanakaw ng mga artipakto. Pag nakulong siya, pakakasalan ko pa rin ang anak mo. Oscar Franklin, wag mo nang asahan yan. Si Macy na ang girlfriend ko ngayon. Ano ngayon? Pag napatunayan ang kaso mo, bitay ang aabutin mo. Ryan Preston, kung talagang mahal mo si Macy, iwanan mo na siya ngayon. Kung hindi, tutulungan ko si Oscar. Ako, tutulungan kong kasuhan ka ni Oscar na nagnanakaw ka ng mga artipakto. Ma. Diane, ikaw talaga ang mautak. Ha? Sinusubukan mo pa rin lumaban? Ryan Preston, kung papayagan mo si Macy, umalis ngayon. Baka palagpasin ko na yon. Pwede ko pa ngang hinga ng judge na hatulan ka ng habambuhay na pagkakakulong. Oscar Franklin, paulit-ulit mong sinasabi na ang pamilya ni Ryan ay magnanakaw at smuggler ng artifact, na lahat ng mga artifact na to ay ninakaw nila. Nasaan ang ebidensya? Gusto mo ng ebidensya, di ba? Peyton, mayroon tayong 1 milyong tao na nanonood ngayon, di ba? Sa harap ng lahat, sabihin mo, magkano ang halaga ng mga artifact na ito? Para malinaw lang, neutral ako dito. Base sa nakita namin, 50 bilyon. 50 bilyong dolyar. Bilyonaryo ang pamilyang Franklin, pero ang perang na-invest namin sa mga artifact nasa 100 milyon lang. Kung hindi international smuggler ng artifact, ang mga magulang mo, paano? Magkakaroon ng trilyon ng yaman ng pamilya nyo? Naniniwala ka ba doon? Ikaw ba?
Ikaw mismo, naniniwala ka ba talaga? Trillion ang asset. Malupit na halaga yon. Wala, imposible. Kung may higit akong $1 trilyon, magpapatayo ako ng sariling isla. Sino ba naman ang gustong tumira sa probinsya? Sa totoo lang, kung ganun kayaman ang pamilya nyo, matutuwa rin naman ako para sa'yo. Hindi ako magpapaka-plastic. Hindi rin talaga ako naniniwala. Dito ako lumaki sa junkyard simula bata pa ako. Kalilimutan na ang trilyon. Kahit $10,000, parang imposible na sa akin yon. Hindi ko talaga iniisip na isa akong baliw na bilyonaryo. Pero naniniwala ako sa nanay at tatay ko at kay Lola. Tinuruan nila ako mula bata pa na nakakahiya ang magnakaw. Apo, ipinagmamalaki kita. Lola, Lola, ang mga binti mo? Hindi ba't hindi ka makalakad? Nagkukunwari lang ako. Ayos na ayos ang mga binti ko. Kung bakit ako nagkunwari, wag mo nang itanong. Kung tatanungin mo pa ulit, baka hindi ko na kayanin magkunwari. Ayos ang tangkang pag-iwas mo sa usapan. Kahit makatayo pa si Lola mo, so? Tumayo ako para mapagsampal kita. Anong masasabi mo doon? Matandang bruha ka. Naglalakas loob kang sampalin ako. Maniwala ka man o hindi, sasampalin din kita. huwag mo siyang hawakan. Ikaw, batang pasaway, binubuli mo ang apo ko. Tapos ka na ba? Ryan, bigla kong naramdaman tama ang tatay mo. Kung di ka na disiplina noong bata ka at ganito ka ngayon, mas mabuti pang nasaktan ka ng todo. Lola, puri ba yan? Ikaw, matandang bruha, at kayo rin, dahil hindi nyo naman maipapakita ang mga dokumento ng mga panahon. Ipapapulis ko na kayong lahat ngayon. Uy, may pumasok na dito. Tingnan natin kung sino ang magtangkang magwala dito sa bahay ko. Ayos, dumating na si Leonard McKinley. Nandito ang kapatid mong babae para tulungan ka. Kayo na ang bahala dito. May date ako kay Mrs. Wang mula sa kapitbahay. Magkikita kami sa parke. Aalis na ako ngayon. Kalma lang, Lola. Pinakamayamang tao sa Riverside City. Sinabi niya, ito raw ang bahay niya. Kapatid sa ampon siya ni Ryan Preston. Kapatid sa ampon? Yung mga antigong gamit at artifact dito sa bahay, hindi naman siguro konektado sa kanya, di ba? Fiona McKinley, sigurado ka ba? Gusto mong magpasikat ngayon? Kung magpasimuno lang ako ng kaunting chismis, lahat ng netizen diyan, ililing ka nila sa iligal na pagbebenta ng cultural relics. Pag nangyari yon, kalimutan mo na ang magpasikat para sa kanya. Hindi mo nga maililigtas sarili mo. Anong ililigtas? Noong unang panahon, yung prenatal injection ni Donald Franklin, siguradong tinamaan utak mo. Anong kalokohan yon? Kung ganyan ka magsalita, wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkatapos ng araw na to, baka hindi ka na tao. Wala namang dapat pag-usapan sa usapan ng magkakaibang species. Fiona McKinley, bata ka pa. Akala mo hindi kita kayang kontrolin. Malapit ka nang mamatay, tas matapang ka pa rin sumuway sa akin. Ano ba yung paiyak at ingay mo? Fiona McKinley, tapos ka na. Sinasabi ko sa iyo, gumamit na ng koneksyon ng tatay ko sa pamilya Preston mula High Court. Sa harap ng mga Preston, wala ka namang ibang halaga kundi maganda lang. Kung pagmumura-murahin mo pa ulit ang kapatid ko, babagsakan kita. Tumigil ka diyan kung ayaw mong mamatay. Bitawan mo ako ngayon din. Ikaw, Daddy. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na sampalin ang anak ko sa harap ko? Ganito na lang. Sa susunod na sasampalin ko ang anak mo, papataguin mo kita. Hayop ka. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Hindi mo pala alam kung sino ka? Mas mabuti siguro, magpa-factory reset ka muna. Lagi na lang may mga patawa. Itong dalawang to, ang galing sa salita. Asiga, ha? Akala mo dahil nasa likod mo si Fiona McKinley, pwede ka nang maging suwail? Fiona McKinley, kung gusto mong manatili bilang pinakamayaman,
Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Donald Franklin, nababaliw ka na ba dahil sa katandaan mo? Kailangan ko pa bang bumili ng vitamins para sa utak mo para makatulong sa'yo? Daddy, sobra na silang mayabang pero wag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan makialam. May paraan ako para sa kanila. Makinig kayong lahat. Umasa sila sa pag-smuggle ng mga cultural relic para maabot ni Fiona McKinley ang pagiging pinakamayaman. Ilang cultural relics kaya? Ang kailangang may labas ng bansa para mabili ang status ni Fiona McKinley ngayon? At sinaktan pa nila ako. Pinagtataka ko kung paano ang isang babae na sobrang bata naging pinakamayaman. Yun pala, ibinebenta niya ang bansa para lang sumikat. May lakas pa silang magsampal ng tao habang naka-livestream. Siguro mas malala pa ang ginagawa nila kapag walang camera. Dapat silang maparusahan. Tinatawag ko ang lahat ng hackers online. Sabay-sabay nating idox si Fiona McKinley, hukayin ang ebidensya ng krimen ng pamilya niya, at alamin kung sino ang mga adoptive parents niya, kung sino talaga sila. Tingnan mo to, tingnan mo lang. Ngayon, nagsimula na ang internet na i-dox ka. Sigurado akong malapit na. Ang kwento ng tagumpay mo na mahayag at buong pamilya ni Ryan Preston mapapabatid na sa lahat. Huli na para magsisi ngayon. Tanya, kapag natuklasan nila ang pagkakakilanlan ni Ryan, siguradong gugustuhin mong pina-abort ka ng tatay mo noon. Ang bilis ha? Nahanap na agad ng internet. Sinasabi nila, ang kumpanya ni Chairman Leonard McKinley, sa umpisa nito, nakakuha ng 10 bilyong dolyar na puhunan mula abroad. Matalino talaga ang mga netizens, kaya nila yan. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin mo, Fiona McKinley, ngayon. Ano? Gusto mong makipag-away? Sa tingin ko, ayaw mo lang aminin na natalo ka hanggat hindi pa huli. Itong 10 bilyong investment na to, nakaw lang mula sa smuggling ng mga antique mo. Fiona, salamat sa effort mo. Darating kami kasama ang mga certificate sa loob ng 10 minuto. Oscar Franklin, paulit-ulit mong sinasabi na nagsusmuggle kami ng mga relic. Paano kung maipakita ang mga certificate ng ownership? Kung itong mga relic na nagkakahalaga ng 50 bilyon, kung maipakita nyo ang certificate sa loob ng 30 minuto, luhod ako at magbabaw sa inyo. Pero kung hindi, ikaw at si Ryan Preston, magpapalitan kayong maging alila ko. Anak, ang ganda ng ideya mo. Pinipili ko si Fiona McKinley. Huwag kang padalos-dalos, Ryan. Pag tinaas mo ang kamay mo ngayon, mas lalong gigil ang publiko sa inyo. Kailangan mong magtiwala sa kapatid mo. Ang tagal na ah. Bakit hindi pa sila dumarating? Sa tingin ko, nagpapalipas lang kayo ng oras. Taya ay Taya. Uy, may tao yan. Kunin si Fiona McKinley at Macy Ellington. Dalhin sila sa akin. Sandali lang. Kailan ba pinapayagan ng pamilya Preston ang mga kagaya nyo na magwala dito? Ana, hindi ka naman inapi, di ba? Ma, pa, ano yung mga suot nyo? Alam nyo kasi, ang dami talagang tao dito, kaya naman gusto naming magmukhang maayos. Sila ba talaga ang mga magulang ni Ryan Preston? Hindi naman sila mukhang prom dia. Baka naman, sikretong mayaman pala talaga ang pamilya nila. Ang daga kahit bihisan mo ng maganda, daga pa rin yan. Sino ba ang tinatakot mo? Anong karapatan mong saktan ako? Ulitin mong bastos ka. Papaluin ulit kita. Pa, sinaktan niya ako. Kailangan niyo gawin ang dapat dyan. Wala ka namang kwenta. Smuggler ka lang ng lumang gamit. Dapat nagtatago ka na lang. Hindi yung nagyayabang ka at nananakit ng tao dito. Ipapatawag ko ang pulis, ipapahuli ko kayong lahat. Honey, sabi niya smuggler daw tayo ng lumang gamit? Pati ng lilibing paraw. Kung may ganun nga lang talaga akong talent, sa pamilya nila ako unang maghuhukay ng libingan. Huwag mo nga akong lokohin. Kung hindi kayo mga smuggler, saan galing lahat ng yan? Tigilan mo nga yung kwento mo. Binili namin, simple lang. Akala mo ba nahulog lang mula sa langit yan? Nasaan ang mga resibo? Pag wala kayong maipakita, tatawag ako ng pulis. Pa, sa dami niyan, malamang lagpas 50 bilyon ang ginastos dito. Kahit nakalimutan na ang pamilya natin, pati si Fiona, mahihirapan makabili niyan. Diretsuhin mo lang ako, kahit sabihin mong tumubo lang yan mula sa lupa, mas maniniwala pa ako. Tigilan mo nga ako.
Palay at gulay lang ang tumutubo sa lupa. Hindi basta-basta tumutubo ang antigong gamit. Sige na, buksan mo na para makita. Ano to? Ito yon. Imposible. Siguradong walang laman ang mga sertipikong nasa loob ng kahon na ito pag binuksan. Hindi ito mga blankong papel. Totoong mga sertipiko ng anti-authentication ng mga to. Tingnan mo. Tunay ang embossed na selyo. Grabe. Ang lupit ng twist na toe. Lahat ng mga artifact na to, pinili ng pamilya niya. Gaano kaya sila kayaman? Paano nangyari to? Hindi. Lahat ng nasa livestream. Huwag kayong maniwala agad dito. Malapit ng halongkatin ng mga netizen ang totoong pagkakakilanlan ng taong nasa likod ni Fiona McQuinley. Lumabas na. Ano? Peyton Himen, tingnan mong mabuti. 50 bilyong dolyar ang halaga ng mga artifact na to. Hindi ako naniniwala na nabili nila lahat ng iyan. May isa pang viewer na naglabas ng matinding balita. Sabi nila, ang misteryosong nagpondo kay Fiona McKinley, 2 dekada raw. Nagbalik para sa bansa ng halos 100 bilyon na halaga ng mga artifact. Hindi yan smuggler ng antique. Tunay siyang tagapangalaga ng mga pambansang yaman natin. Fiona, sigurado akong alam mo kung sino talagang makapangyarihang tao sa ibang bansa na to. Tatay ko, Ang misteryosong tao na to, posible kayang kaanak natin sa kasal? Sandali lang, Diane, hindi mo ba sa tingin ay kakaiba ito? Itong mga leads na nilalabas ng netizens, bakit parang tuloy-tuloy ang pangangampanya para sa pamilya nila? Para sa akin malamang binayaran na nitong whistleblower. Ni Fiona McKinley matagal na. Si Fiona McKinley ang pinakamayaman sa lungsod ng Riverside. Sa impluensya niya, kayang-kaya niyang gawin to. Mukhang kailangan talagang pag-isipan ng mabuti kung sino ang mapapangasawa ng anak. Oscar Franklin, bago mo sabihin yan, hindi ba dapat tupadin mo muna ang pangako mo? Anong pangako? Sabi mo na kapag ipinakita namin ang mga certificate, luhod ka at humingi ng tawad sa amin. Ikaw. Sa buong buhay ko, hindi ko pa yan naranasan. Uy, Franklin, yung anak mo baka lumuhod na sa harap namin. Hindi mo ba tatalikuran? Tay, ayoko pong lumuhod. Gumawa ka naman ng paraan. Yung pagkakaroon ninyo ng mga certificate na yan, ibig sabihin lang may connection kayo. Pero yung mga certificate na yan, malayo sa halagang 50 bilyong piso ng mga relikiya. Pero kanina lang, nakita namin yung chairman ng Whitman Group na si Harold. Nangako siya sa akin na pagka natapos siya, isama niya tayo para ipakilala sa pamilya Preston sa High Court at pag-usapan ang multi-million real estate project. Kung ikukumpara, yung maliit ninyong yaman, parang nagpapanggap lang kayo. Bakit kailangan magkunwari? Sige, magtanong ka. Bakit kaya ang High Court Preston family nagkaka-interest sa Franklin family? Talaga bang nakakatakot ang pamilyang yon? Naalala mo ba nung umaalis tayo sa hotel? Yung Whitman Group na? Chairman? May halaga siyang 100 bilyon pero hanggang ngayon parang extra lang siya. Sa High Court Group. 100 bilyon pero parang extra lang? E di ibig sabihin, ang High Court Preston family parang kasing yaman ng isang maliit na bansa. Tay, nakuha mo ba talaga ang deal? Siyempre, si Chairman Harold mahigpit ang pagkakakamay sa akin. At personal niyang pinangako na ang bilyon-bilyong real estate project, kami lang daw ang mag-aasikaso. Ibig sabihin, parang lalampas na tayo sa ulap? Ang High Court Preston family, sobrang laki ng angkan nila. Siguradong ang dami nilang anak. Kung si Macy makapag-asawa sa kanila, mapangasawa kahit isa sa kanila, kahit malayong kamag-anak lang, siguro magsisimula ng umangat ang Ellington family. Oscar, totoo bang pupunta kayo sa High Court Preston family? Hindi mo ba narinig si tatay? Kapag dumating si Chairman Harold, isasama niya ako para makilala ang High Court Preston family. Pwede bang isama mo rin ang pamilya namin? Anong pinagsasabi mo? Tumanda ka na lang ba? O bingi ka na rin? Sabi ko, hayaan mo si Oscar na dalhin ang buong pamilya natin. Ito na ang tamang pagkakataon para hanapan si Macy. Nang magandang mapapangasawa. Nakikiusap ako, magpakontento ka na lang. Ang kapatid ni Ryan ay si Leonard McKinley. Kung makapag-asawa si Macy sa kanya, sobrang biyaya na yon. At gusto mo pa ring makialam sa pamilya Preston ng High Court? Tingnan mo naman ang estado natin. Sinusubukan ko lang naman ayusin.
Parang wala ka namang pakialam kay Macy. Gusto ko ang ugali mo, Diane. Ang ganda-ganda ni Macy. Bakit hindi siya pwedeng umangat sa lipunan? Kahit hindi niya ako mapangasawa, bakit naman niya papakasalan ang gwapong tulad ni Ryan Preston? Wala kang kinalaman! Sa kung sino ang papakasalan ko? Oscar Franklin, pwede ba? Tigilan mo na ang kaguluhan? Lahat ng bagay, pinakikialaman mo. Makinig kang mabuti? Kahit wala na naman si Ryan, papayag pa rin akong pakasalan siya. Kung siya lang sana yung batang babae noon, ang saya sana. Nagpapanggap ka pa rin? Gusto mo bang ipagsabi ko sa lahat tungkol sa girlfriend mong inuupahan? Para marinig ng lahat? Girlfriend na inuupahan? Macy. Anong ibig sabihin ng rent a girlfriend? Hindi mo pa rin alam kung paano talaga nagkakilala ang mga mahal mong anak at ang asawa ng anak mo. Isa sa kanila, para lang harapin ang pamilya niya. At yung isa naman, para tumakas sa isang arranged marriage. Nagkasundo sila. Sa platform na ito na Rent a Girlfriend, nag-sign sila ng kontrata. Pagtapos na ang oras, maghihiwalay agad sila. Walang totoong feelings dito, as in wala talaga. Ryan, totoo ba lahat ng sinasabi niya? Si Macy ba talaga ang rent a girlfriend mo? Ma'am, ako. Macy. Ayos to ah. Bakit hindi mo sinabi agad? So ganito pala ang relasyon nyo. Ang galing niyong umarte. Mom. Kami. Ay, tama si Oscar Franklin. Si Macy at ako ay talaga namang nasa isang kontratang relasyon. Yung pinapakitang closeness namin ay para lang harapin ang pressure ng pamilya tungkol sa kasal. Pero hindi naman ibig sabihin na wala kaming feelings. Sa 3 araw na to, kahit natutulog kami, parang magkakabit pa rin kami. Sa lahat ng oras, paulit-ulit kong sinasabi na nakakainis siya. Tinanong kung pwede nang matapos ito. Pero yung tibok ng puso ko, paulit-ulit na nagpaalala. Sa tingin ko, nag-fall na ako sa CEO na 2. Tay, Nay, gusto ko talagang pakasalan si Macy. Ibibigay niyo ba ang basbas niyo sa amin? Depende yan. Kung ano ang iniisip ni Macy. Sinabi lang ng magiging biyenan mo. Baka may pagkakataon ka na makapag-asawa sa High Court Preston family. Napakayaman ng pamilya nila. Ayaw mo bang pag-isipan ulit? Sigurado ako. Kahit gaano kasosyal ang ibang lugar, hindi nila matatalo ang sariling tahanan mo. Sa tingin ko, nahanap ko na ang tahanan ko. Ayos. Pipili ako ng maswerteng petsa. Agad-agad. Tungkol naman sa kasal, gagawin natin yon sa estilo ng Preston family. At gagawin nating pinakamagarbong seremonya. Sumasang-ayon ako. Bilang nanay niya, sumasang-ayon ako para sa kanya. Anong nangyayari? Anong ginagawa nyo? Ginagawa niyong simbahan ng Hillbilly Town na to? Pinagtatawanan niyo lang ba ako? Kayong lahat. Tay, iniwan na niya ako. Ayoko nang makita ang pamilya nila ulit. Kasama si Macy Ellington. Huwag kang mag-alala, anak. Tatawag ako kay Chairman Harold ngayon din. Kapag napirmahan mo na yung $1 trillion na kontrata, makakapili ka ng kahit sinong asawa gusto mo. Tapos, papalagan natin ang head ng Preston family. At gigibayin natin ang buong pamilya nila. Hindi na kailangan maghintay. Nandito na ako. Hindi ba ito ang punong barangay? Siya nga talaga. Punong barangay ba nila ang chairman? Punong barangay. Chairman Harold, sa wakas nandito ka na. Sobrang tagal ka naming hinintay. Di ba nangako ako na ipakikilala kita sa High Court Prestons? Ano bang mahirap sa ganun? Sobrang excited kasi kaming makita ka. Busy ka pa sa gawain sa bukid kaya hindi ka pa nakakarating. Hindi ba hirap iyon? Yung mga gulay na tinatanim ko, direktang sinusupply sa pinuno ng pamilya namin. Ibig mong sabihin, mas mahalaga ang kaligtasan ng pagkain ng pinuno kaysa sa inyo? Hindi namin kayang gawin yon.
Chairman Harold, di ba sinabi mo na isasama mo kami para makita ang High Court Prestons? Kaya, kailan tayo aalis? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, hindi mo pa ba sila nakikilala? Nakilala sila? Kailan? Tay, nakilala mo ba sila? Hindi. Kung ganoon kahalaga, kung nakilala ko sila, paano naman nakalimutan yun? Tama nga, Chairman Harold. Hindi pa namin sila nakita kahit minsan. Kung meron man kaming nakita, isang pamilya lang naman ang mahirap na Prestons. Mahirap? Oo nga, yung mga kupal na yon. Sinabi na namin ang pangalan mo. Ginamit pa namin ang pangalan ng High Court Prestons. Pero ipilit pa rin nilang kumontra sa amin. Kaya, ano bang gusto mo? Gusto kong pakiusapan ka na gamitin ang kapangyarihan ng High Court Prestons para gawin si Fiona McKinley na walang-wala. Pilitin si Macy Ellington na magpakasal muli. Gawin si Ryan Preston na lumuhod sa harap ko at gawing alipin ang mag-asawang. Iyon para sa pamilya Franklin. Alipin, ha? Feeling ko tanga ka lang talaga. Chairman Harold, sila ang nanlight sa Prestons. Bakit sinasaktan mo ang anak ko? Halos makalimutan ko. Kasama ka pala. Matandang tanga. Ha? Tay! Kamag-anak Harold Whitman, bumabati sa pinuno ng pamilya. Harold, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Hindi tayo nasa High Court. Hindi natin ginagawa yan dito. Tayo ka na. Dali. Opo. Pinuno ng pamilya. Chairman Harold, tinawag mo bang pinuno ng pamilya ang tatay mo? Eh di ikaw. Imposible yan. Lumaki ako sa junk shop. Paano akong pwedeng konektado? Sa High Court Preston family? Malinaw na may mali dito. Anak, alam ko. Ang bigat nito para tanggapin ng biglaan. Pero ang tatay mo, totoong siya ang pinuno ng High Court Preston family. At ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng High Court Preston family. Sumayaman pala ang pamilya natin? Mayaman na kaya nating bumili ng maliit na bansa. Bakit dati, nung bata pa ako, sinabi mo na ang pamilya natin ay sobrang mahirap? Anak, gusto naming maintindihan mo na mas mahalaga ang kaligayahan kaysa pera. Hindi ka ba naging masaya habang lumalaki ka rito? Tingnan mo yung mga batang may trust fund. Sinayang lang nila ang buhay nila sa bisyo. Hindi mo ba iniisip na kaawa-awa sila? Gusto naming subukan ka ng mama mo. Kung galit ka sa amin dahil dito, hindi namin pagsisisihan. Hindi ako galit sa inyo. Mabuting anak. Mahal ko kayo. Raymond, sigurado ka bang tama ang nakita mo? Totoo bang ganoon sila kayaman? Biyenan, hindi ko inakalang ang anak kong babae ay mag-aasawa ng tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa High Court. Tama, hindi ko nga alam sasabihin ko eh. Bagay na bagay sila. Salamat, Leonard McKinley. Pero may ibang tao na hindi yata pasado. Uy mga tol, ngayon nagiging klaro na lahat. Ang dami talagang bihirang kayamanang meron ang pamilyang to dahil lang sa sila ang High Court Prestons. Akala nyo loser siya, pero siya pala ang tagapagmana ng High Court Prestons. Ibig bang sabihin nito, kailangan kong kumain ng tayo sa livestream? Hindi. Show lang 2, promise. Nag-kneel pa nga si Chairman Harold, pero nagdududa pa rin kayo? Grabe naman ang ugali mo. Sobrang sama mo talaga. Magkanya-kanya na tayo. Baby, sorry talaga. Tay lang 2 eh. Kakain na lang ako, okay? Si Ryan Preston, swerte talaga. Siya pala ang tagapagmana ng High Court Prestons. Sana malugi na ang mga Prestons. At sana mag-widow na si Macy Ellington agad. Manager, may problema ba? Habang work hours, nagmanipula ka pa sa livestream. Nag-lead ka ng cyberbullying kay President at sa boyfriend niya. Ano tingin mo? Manager ako. Ikaw, pack mo na gamit mo ngayon din. Umalis ka dito. Tapos na. Tanggal na ako sa trabaho. Sorry Ryan Preston. Nabulag ako. Sobrang tanga ko. Hindi ko nakita ang tunay na big time. Mr. Preston, hindi ko napalaki ng tama anak ko. Please, magpakabait ka. Yung anak ko, naka-offense sa tagapagmana ng Preston. Sorry po.
Ako, gagawin ko na yung pinangako. Sorry talaga. Hindi ko naguguluhin si Macy kailanman. Chairman Harold, kanina si Oscar Franklin ang yabang pa. Sabi mo magsusign ka daw ng multi-billion na project sa kanila at pinili mo talaga yung mag-ama? Totoo ba? Ryan, pwede mo akong sampalin o sigawan. Basta wag mo lang hayaang si Chairman Harold makancel ang collab. Chairman Harold, ang salita ng lalaki hindi dapat binabawi. Hindi pwedeng umatras ngayon. Para sabihin, si Young Master, totoo yan. Pero, nung sinabi kong ibibigay ko sa kanila, ang ibig kong sabihin, maghukay ng pundasyon. Kailangan kasi namin ng 2 laborer. Tingin ko sa 2, busog pa sila. Pasadong-pasado sila. Dalhin nyo na sila. Wag, hindi, Diyos ko, please, wag. Mali ako. Anak! Chief, seryo ba? Pagpapahukayin mo talaga sila? Young Master, may batas tayo ngayon. Joke lang yon. Pero simula ngayon, tapos na ang Franklins sa Riverside City. Mahal kong manugang, kasalanan kong naging makitid ang isip ko. Alam ko na mali ako. Huwag mo sana tanggalin ang Ellington family sa listahan mo. Kung hindi mo ako patawarin, magkinil ako dito ng 3 araw at gabi. Diane, kahit minsan, medyo mataray ka. Ikaw pa rin ang ina ni Macy. Kaya... Macy, hindi na kita balak pakasalan. Hindi ka na kasi tulad ng maliit pang bata. Mahal kong anak, kasalanan ko talaga. Simula ngayon, hindi ko na mamaliitin ang kahit sino pa man. Macy? Tagal nating hindi nagkita. Matagal mo na akong nakilala. Simula pa lang sa pool, nakilala na kita. Kanina lang, binibiro lang kita pati si Diane. Ayos yan.